Kagaya nga po ng napag-usapan natin, dalawang team ang kasalukuyang nag-aagawan kay Jonathan Kuminga sa isang trade mula sa Golden State, which is ang Phoenix Suns at Sacramento. Pareho na rin naman silang nagbigay ng offer. Ngunit sa dalawang ito, ang Sacramento Kings ang may pinakamataas na chance ang makuha ito matapos sabihin ni Kuminga na mas preferred niyang maglaro dito kesa sa Suns. Kaya isang malaking katanungan, bakit nga ba ganito ang kanyang naging desisyon? Well, ayon sa isang insider, meron nga pong tatlong rason bakit mas gusto niyang maglaro sa Kings. Una ay ang katotohanan na wala siya ditong kaagaw sa forward position, kaya pinangakuan nga siya ng team na paglalaruin siya bilang starter. Pangalawa, priority nga ng Kings pagdating sa opensa at depensa dahil napakalaki ng potential nito na maging isang superstar. At pangatlo, mas mataas rin naman ang kontrata na in-offer sa kanya ng Sacramento Kings kumpara sa Golden State at maging sa Phoenix Suns. Samantala, 2 buwan bago magumpisa ang NBA season, sinimula na ng Los Angeles Lakers na pag-insayuhin ang lahat ng mga key players. Bagamat hindi pa nagkakasama-sama sa loob ng court ang bagong lineup, sinigurado pa rin ng team na mapapanatili nilang healthy ang lahat. Siyempre, sa maayos na mga players sa paggawa nila ng mga individual practices katulad ng ginawa kahapon ng bagong player na si Jake LaRavia na araw-araw nagpa-practice sa facility ng Lakers. Though pinakita nito ang kanyang offensive skills gamit ang kanyang nakakamanghang ability sa shooting kung saan kayang-kaya nitong magtala ng puntos sa kahit anumang parte ng court. Pinakita rin naman niya dito ang kanyang dribbling skills na siguradong malaki ang impact sa Lakers. Bukod dyan, meron rin naman nga itong kakayahan sa depensa kaya hindi talaga pagsisisihan ni Rob Pelinka ang pagkuha sa kanya at pagpapapirma nila sa kanya sa free agency. Sa kabilang banda, dumating na sa wakas ang buong Gilas Pilipinas sa Jeddah, Qatar para simulan ang preparasyon sa magiging laban sa FIBA Asia Cup kung saan magkakaroon sila dito ng 3 laban kontra sa Chinese Taipei sa August 6, New Zealand August 7 at Iraq naman kontra sa 9. At kasabay niyan, tuluyan na rin namang kinumpleto ni Coach Tim Cone na gagamit ng official Final 12 na sina Junmar Pajardo, AJ Edu, Justin Brownlee, Scottie Thompson, Chris Newsome, Kevin Kiambao, Dwight Ramos, Japit Aguilar, Calvin Oftana, Carl Tamayo, CJ Perez at si Jamie Malonzo nakakasign pa lang sa Japan. Bali marami ditong players ang hindi nakasama sa official lineup kagaya ni RJ Abariento sa Troy Rosario na napabilang sana sa ginawang pool noon ng Gilas. Pero sa kabila niyan, expected na magiging competitive ng husto ang national team sa kanilang darating na malaban sa mga susunod na araw, kaya kailangan nating suportahan ang Gilas Pilipinas sa kanilang magiging laro sa FIBA Asia Cup.